May isang misteryosong libro sa mundo, walang nakakaalam saan nanggaling at walang nakakaalam paano basahin. Halina't samahan ako at subukang i-decrypt ang Voynich manuscript. Noong 1912, merong isang Amerikanong book dealer na nagngangalang Wilfred Voynich ang tumitingin-tingin ng mga libro sa Jesuit College sa Roma. Dahil aalisin na nila ang parte ng kanilang mga koleksyon ng aklat, may isang libro na pumukaw ng atensyon niya. Dahil isa ng eksperto sa mga ito, napansin niya na may kakaiba sa librong ito. Hindi pa siya nakakita ng gantong alpabeto sa kahit anong librong dumaan sa kanya. Kalaunan ay napasakamay na ni Wilfred ang libro. Kung kanino at paano niya nabili ito ay hindi malinaw. Gusto ni Wilfred na matuklasan at alamin ang nasasaloob ng librong to at ibenta sa halagang 160,000. Tansya niyang ginawa ang libro noon pang 13th century. Nakakita din si Wilfred ng sulat na nakaipit sa front cover ng libro na may petsang 1665. Ito ay sulat ng isang taong nagngangalang Johannes Marcus Marci sa kanyang kaibigan na tinatawag niyang Athanasius. Nakalagay dito na ang libro ay nakuha niya mula sa isa pa niyang kaibigan na binalak tuklasin ang hiwaga ng libro hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Sa kasamaang palad tulad ng kaibigan ni Marci at ng iba pa, hindi na rin nalaman pa ni Wilfred ang tunay na nilalaman ng libro. Noong yumao si Wilfred, ang libro ay napunta sa pangangalaga ng kanyang asawa na si Ethel Voynich. At nang yumao naman si Ethel noong 1960, ang libro ay napunta sa kanyang katiwalang si Anne Neal. Dahil si Wilfred at Ethel ay hindi nagkaroon ng anak. Noong 1961, ang Voynich manuscript ay naibenta naman kay Hans Cross sa halagang $24,000. Noong 1968 naman, nang i-donate ni Hans Cross ang libro sa Yale University sa Amerika, kung saan nakalagay ang libro hanggang sa kasalukuyan. Ang librong gumagambala sa isipan ng mga historiador at codebreakers ay mayroong mga letra na hindi pa nakita mula pa noong panahon ng dinosaur. Ang librong ito ay mayroong 240 pages pero estimated na mayroong mga 30 pages ang nawawala. Meron itong drawing ng mga halaman, celestial charts, zodiac symbols, mga tao, mga bote at mga jar. Sa kabuuan, ang misteryosong libro na ito ay mayroong 170,000 characters at mayroong 35,000 na group of characters or sa madaling salita, mga words. Tinatayang 8,114 sa mga words na ito ay consider unique o mga words na umuulit sa iba't ibang pahina ng libro, gaya ng typical na makikita mo sa mga libro natin ngayon. Kahit na walang nakakaalam ng alpabetong ito, ay mayroon itong katangian ng isang tunay na alpabeto. Parang isang sulat na nawala na lang sa kasaysayan o sulat na hindi nanggaling sa ating mundo. Pagkatapos ng World War II, ang code-breaking expert na si William Friedman at ang kanyang team ay sinubukang i-decipher ang libro. Pero pagtapos ng ilang taon, ay bigo sila na malaman ang misteryo nito. Pagtapos nito ay marami pang sumubok na i-decode ang libro pero wala sa kanila ang nagtagumpay. Ang ilan ay sinasabing ang mga letra dito ay isa lamang panloloko para maibenta ito sa mga kolektor sa mas mataas na presyo. Pero ang mga karakter at mga simbolo sa librong ito ay masyadong komplikado para lamang sa isang simpleng panlilin lang para makabenta ng libro. Meron namang nagsasabi na isa itong libro na mula sa isang tao na hindi galing sa ating mundo. Isang sibilisasyon na di na natin natuklasan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video to, sana ay mag-subscribe at mag-like kayo para patuloy pa natin gawin ang mga ganitong video.